Mga bantay magsitindig. Ang mga bansa ay naghihintay sa inyong panawagan. Panahon na ng mga bantay at kailangang tumugon ang natitirang tapat. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagbibigay ng malinaw na panawagan sa oras na ito. Mga bantay, magsitindig. Ang langit ay tumatawag sa mga may matang nakakakita at taingang nakakarinig upang muling tumayo sa pader. Hindi ito isang pangkalahatang panawagan. Ito ay para sa isang estratehikong pagtatalaga para sa panahong ating ginagalawan. Makinig kayo, tayo ay nasa panahon ng malawakang pagbabago sa mundo. Yumayanig ang mga kaharian, nagngangalit ang mga bansa. Si Jezebel ay gumagapang sa tarangkahan ng pamahalaan. Ang pangkukulam ay sumisidhi na parang baha, ngunit ang Diyos ay nagtataas ng hukbo ng mga bantay upang tumayo, magmasid at magbabala bago makalusot ang kaaway. Panahon ito ng mga bantay at kung hindi babangon ang mga bantay, magkakaroon ng kalamangan ang kaaway sa ating mga lungsod at bansa habang gumagala ng walang hadlang. Ngayong buwan, ang tema ng panalangin para sa Awakening Prayer Hubs ay pagtawag sa mga bantay. Mahalaga sila ngayon. Maglulunsad din tayo ng bagong pagsasanay para sa mga bantay, kaya samahan ninyo ako sa pagpapaliwanag. Ano ang isang bantay? Ang bantay ay higit pa sa tagapamagitan. Siya ay propetikong bantayog, tumatayo sa pagitan ng langit at lupa upang hadlangan estratehiya ng demonyo, ipahayag ang kilos ng Diyos at protektahan ang teritoryo, pamilya, tadhana sa panalangin. Isaiah 62:6-7. Sabi ng Panginoon, naglagay ako ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Hindi sila titigil sa kanilang pagbabantay araw o gabi. Kayo na binabanggit ang Panginoon, huwag kayong manahimik at huwag ninyong bigyan siya ng pahinga hanggang sa maitatag niya at hanggang sa gawin niyang kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Pakinggan ninyo, hindi ito isang pasibong posisyon. Ito ay isang tawag sa relu, walang humpay, maingat na pamamagitan ng pamahalaan. Ngayon ni maring tinatanong mo ang iyong sarili, bakit kailangan natin ng mga bantay ngayon? Ano ba ang nangyayari? Una sa lahat dahil ang kaaway ay nag-upgrade ng kanyang pagmamanman. Gaya ng mga espiritong nagmamanman na gumagala sa mga simbahan, pamilya at mga lungsod, gayon din dapat bumangon ang mga bantay na may mas matalas na pagkilala at espiritual na katalinuhan. Hindi natin kayang labanan ang mga laban ng 2025 gamit ang mga pahayag ng 1995. Pakinggan ninyo ako, pangalawa, dahil tayo ay nasa bingit ng pandaigdigang pagkakagulo o paggising. Napakanipis ng linya. Bantay tagapangalaga balanse sa paghatol, awa, pagkawasak at pagliligtas. Kung walang pakikialam, bantay tagapamagitan, kadiliman mabilis papasok walang hadlang. Kailangan natin bantay, maraming tagapamagitan na tutulog. Sa Mateo 20, binanggit ang 10 dalaga, 5 matalino, 5 mangmang, ngunit lahat natulog dumating ang ikakasal. Sa panahong ito, kailangan natin ng mandirigmang gising, hindi espiritual na natutulog. Maraming tagapamagitan na pagod. Hindi sila kumikilos pahayag, kundi relihiyon. Kailangan nila ng lakas at kami ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. Kailangang sumama at tumayo ang mga bantay at tagapamagitan at makiisa sa mga tagapagbantay ng tarangkahan. Pang-apat, ang susunod na henerasyon ay dapat protektahan. Tinatarget ni Satanas ang ating mga anak sa kasamaan, kalituhan at indoktrinasyon. Nasaan ang mga bantay sa tarangkahan ng mga paaralan? Sa hangganan ng lungsod? Di kunin pwesto, mawawala teritoryo. Ano ginagawa ng bantay? Maikling aralin bilang simula ng pagsasanay ng mga bantay sa Awakening Prayer Hubs. Madalas nakikita ng bantay ang hindi napapansin ng iba, nagbababala kapag may panganib at nakikipagdigma gamit ang tumpak na panalangin at propetikong pananaw. Inaayon nila ang kanilang sarili sa layunin ng langit, hindi sa opinyon ng tao. Pinangangalagaan nila ang mga layunin ng Diyos sa mga tao, lugar at panahon. Makinig ka, tumutunog na ang alarma. Hindi na nagpipigil ang kaaway, kaya't hindi rin tayo dapat magpigil. Yung mga bantay ay ang maagang babala ng Diyos.
Kapag kinuha nila ang pwesto, na ililigtas ang lungsod, napoprotektahan ang pamilya, napapanatili ang bansa. Kaya sa Awakening Prayer Hubs, nagkakaisa kami ngayong buwan sa temang ito. Mga bantay, bumangon kayo. Tinatawag namin mga propetikong tagapamagitan sa bawat bansa na tumayo at makiisa sa langit upang itaboy ang dilim. Hindi ito samahan ng panalangin lang. Hindi ito para sa mga nanonood lang. Para sa mga naglalagablab sa banal na pagkaapurahan at handang magbantay, tumangis at makipagdigma hanggang mahayag ang kalooban ng Diyos sa mundo. Kaya ang tanong, tutugon ka ba sa tawag? Ngayon ang panahon para umakyat sa pader. Ngayon oras iwaksi kampante, bumalik sa pwesto kung naligaw. Panahon para umayon sa hukbo ng Diyos, sumali pandaigdigang network mapanuring, nananalangin nakikidigmang bantay. Sinasabi sa Joel 2:1, hipan ang trumpeta sa Sion at magpatunog ng alarma sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain sapagkat dumarating na ang araw ng Panginoon. Mga bantay, magsitindig na, ang mga bansa ay naghihintay sa inyong panawagan. Ito si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hubs. Inanyayahan ko kayong makiisa sa amin, pumunta sa awakeningprayerhubs.com new at alamin pa ang tungkol sa amin. Ikaw pagpapalain pag sumali ka komunidad, mahigit 120 bansa. Pagpalain ka ng Diyos, magtagumpay ka. Ang mundo'y nasa krisis at palatandaan ng panahon ay lalong bumibilis. Tayo ay nasa mahalagang yugto ng kasaysayan at alam ng kaaway na maikli na ang panahon niya. Noong 2007, ginising ako ng Diyos at nangusap sa puso ko tungkol sa ikatlong paggising. Ngayon mas malapit na tayo kaysa dati. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawagan ko ang 1,000,000 intercessor na sumama sa panawagan sa langit. Tinatawagan ko ang natitirang mandirigma na magtipon upang itaboy ang kadilimang sumasalakay sa ating simbahan, pamilya at bansa. Nagangangalit ang kaaway. Nagsisimula ang dakilang pagtalikod, ngunit tumutugon ang Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Sumama ka sa akin at sa mga intercessor mula sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama, maaari nating baguhin ang takbo ng kasaysayan. awakeningprayerhubs.com, sumali sa kilusan.